Pagbabayaran ko ang buhay ng mga kapatid ko. Batas ng oras. Chen Chonji, kahit hindi kita matalo, hindi mo ako mapipigilan kung gusto kong umalis. Talaga. Buksan ang ikalawang aklat ng langit, ika-6 na kabanata. Sinaunang artifact, pamatay Diyos na pana, masama ito. Kayang gamitin ng pana na parang bilog na buwan. Tumingin sa hilagang kanluran. Panain ang langit na lobo. Isang taon pa lang umakyat ang batang iyon, pero natalo niya ang isang malakas na Diyos Hari. Nakakatakot na talento, napakalakas na pana pamatay ng Diyos. Tayong mga Zogblood clan, mukhang talagang pinalampas natin ang isang henyo. Napakabilis niyang naging ika-9 na antas na Diyos ng langit. Ang pag-abot sa antas ng Diyos na Hari ay usapin na lang ng panahon. Posible pa ngang maging ang pangalawang emperador ng Diyos ng lahing. Sino ang mag-aakala na ang isang hamak na anak sa labas ay magkakaroon ng ganito kagandang talento? Huli na ang pagsisisi ngayon. Si Chen Chonji ay mayroon ng matinding alitan. Sa aming lahing, imposible na siyang makuha pa sa ating panig. Hindi na siya mapapasunod. Kung gayon, sirain natin siya. Hindi natin siya dapat hayaang lumakas pa. Tama, napakakagilahil alas ng kanyang talento. Kung hahayaan natin siyang lumakas pa, nanganganib na malipol ang buong angkan ng mga Diyos na Zog. Ano sa tingin ninyo? Pinatay ng batang ito ang banal na anak ng aming sekta. Dapat siyang magbayad ng buhay para sa buhay na kinuha niya. Kayong lahat, dapat tayong kumilos agad para patayin ang batang ito. Sige. Chen Chonji, sa loob lang ng isang taon, lumaki ka ng ganito. Mukhang minaliit kita. Salamat dito sa ninuno, sa pagpapalaya sa akin sa angkan ng mga Diyos. Kung hindi ko makakamit ang aking narating ngayon. Huwag kang masyadong magmayabang. Kahit gaano kagaling ang talento mo, masasayang lang ang lahat kung mamamatay ka sa kalagitnaan ng laban. Kahit na kaya mong hamanin ng isang Diyos na hari, kami. 3 Diyos na emperador at 2 Diyos na hari, ang papatay sa iyo. Para lang kaming kukuha ng candy sa bulsa ng bata. Chen Chonji, sumuko ka na. Isang taon na ang nakalipas, ang aking guro ay, haamon ko ang buong kaharian ng mga Diyos. Ngayon, ako naman, isang hamak na tao. Gusto mong hamanin ang kaharian ng mga Diyos. Masyado mong pinalalaki ang tingin mo sa sarili mo. Pajan. Para kang nagpipilit hamarang sa isang rumaragasang kariton. Hindi pala nabali ang espada. Isa itong napakagandang sandata, Ninuno Zog. Kapag napatay natin ang batang ito, sa iyo ang espada, at akin ang pana, walang problema. Sino yan? Kayong matatanda. Wala pa rin kayong mga hiya gaya ng dati. Gusto niyong apihin ang mga nakababata. Bakit hindi? Ako ang sumubok. Sa mga kakayahan ninyo. Pinuno. Pasensya na po, hindi ko siya nailigtas. Ate, ang galing mo na. Ipapaubaya ko na sa iyo ang susunod. Si Yashi, sa wakas nagpakita ka na. Akala ko, habang buhay ka nang magiging duwag. Dati, iniisip kong tiisin na lang. Hindi naman matalino ang kalabanin ng buong kaharian ng mga Diyos. Pero naisip ko rin kalaunan, walang masama sa pagtitimpi. Ngunit kung lagi ka na lang magtitiis, lalo ka lang aabusuhin ng mga nambubuli sa'yo. Si Yashi, hinahamon mo ba kaming lahat? Naghahanap ka ng kamatayan. Dahil kay Ren, namatay ang anak ko. Pati ang kaluluwa niya, naglaho na. Marami na akong pagkukulang sa iba. Hindi ko nahahayaang magkulang pa ako. Kay Chen Chonji, ang pinuno ng Janzong. Niwala ka mang dalang espada. Gusto mo pang hamanin ang buong kaharian ng mga Diyos. May espada ako sa puso ko. Lahat ng bagay ay maaaring maging espada. Terra. Ngayong araw, ako si Sia 11 ng dakilang Sia Sword Sect. Hihiramin ko ang mga espadang ito sa kalangitan, laban sa mga Diyos. Si Yashi, dapat mong malaman, na kung pagsasamahin namin ang aming lakas, tiyak na mamamatay ka. Maaari ka sanang mabuhay ng kasing haba ng langit at lupa, ngunit dahil lang sa isang binatilyo, hinanap mo ang sarili mong kamatayan. Hihiramin ko ang sinabi ng aking pinakamatandang disipulo. Ano ang ligaya sa buhay? Ano ang takot sa kamatayan? Kung ang aking mga estudyante ay kayang magpakabayani, bilang kanilang guro, hindi ko sila dapat ipahiya, dahil gusto mong mamatay, tutulungan kita.
Sige. Masaya akong nakilala kita, binata. Makipagkita ka na sa iyong minamahal. Pinuno, ako. Pinuno, year ka ng mga alon ng makamundong pagdurusa. Isang payback ang paputol sa lahat ng kalungkutan. Mabuti nang may madamay akong dalawa bago ako mamatay. Masarap sa pakiramdam. Pinuno. TMG. Shen-er, ang pinuno, siya, pinuno. Hindi na siya babalik. Paano nangyari ito? Iniligtas ng pinuno ang aming mga buhay. Dapat lang na kami ang bahala sa mga huling sandali niya. Ang samping na si Xia Shi, kahit mamamatay na, pinatay pa niya, ang dakilang matanda ng mga Diyos ng Zog. Ang sekta ng nagliliyab na Diyos, ang dakilang Elder at Elder Wang, ay kapwa na sawi sa labanan. Kung hindi ko mapaghihigantihan ito, hindi na ako maituturing na tao. Kailangang mamatay si Chen Chonji. Mahal na Birhen, ikaw na ang magiging pinuno ng sekta ng nagliliyab na apoy. Ang buong sekta ng nagliliyab na apoy ay handang sumunod sa iyong utos. Sige. Kamahalan, Ninuno Zog, kailangan nating makahanap ng paraan para matunton si Chen Chonji. Napakalakas ng potensyal ng batang ito. Kapag nagtagal pa tayo, baka mas maging mapanganib pa siya kaysa kay Xia Shi. Huwag kayong mag-alala, hindi na natin kailangang hanapin siya. Kusang loob siyang lalapit sa atin. Oh, huwag mong kalimutan, nahawak ko pa rin ang kanyang ina, si Zog yun. Mag-ingat ka sa paglalakbay, pinuno. Malaki ang utang na loob ko sa iyo, kahit kailan. Mga disipulo ninyo ako lahat. Pinuno, mga at mga, huwag kayong mag-alala, ipaghihiganti ko kayo. TNG. Ano ang plano mo ngayon? Magsasanay ako ng sarilinan. Sa wakas, naabot ko na ang antas ng Sword King. Sa parehong antas, dinudurog ng hari ng espada ang hari ng Diyos. Hindi ko alam kung kaya ko bang lumaban sa emperador ng Diyos sa mas mataas na antas. Chonji, nag-level up ka na. Oo, mas may tiwala na ako ngayon, na makapaghiganti para kay Master. Ibig sabihin nasa antas ka na ng hari ng espada. Mabubuksan ko na kaya ulit ang aklat ng langit, kapag nasa ikasyam na antas na ako ng Sword God. Mabubukasan ko na ang ikapitong kabanata ng aklat ng langit, ngayong nalampasan ko na ang Sword King. Mabubukasan ko na ang huling bahagi ng aklat ng langit, ang ikawalong kabanata. Ang bawat kabanata ng aklat ng langit, ay may nakatagong iba't ibang pagkakataon. Kung bubuksan ko pa ang dalawa, mas lalakas pa ako ng husto. Binubuksan ang ikapitong kabanata ng aklat ng langit. Puting emperador na baluti, napakalakas ng enerhiya nito. Sa baluting ito, tiyak na magtatagumpay ako. Binubuksan ang ikawalong kabanata ng aklat ng langit. Kamakailan, nasakop ko na ang lahat ng yamang pangkultibasyon ng sekta, at lumakas ng husto. Panahon na para pagbayaran ang atraso ng sektang Cheongshen. Pinuno. Dumating na ang oras ng pagtawag ng Emperor. Handa ba kayong sumama sa akin sa labanan? Isinusumpa naming susundan ka namin hanggang kamatayan, pinuno. Dahil sa isang maling desisyon noon, nakatakas ang isang hamak na mortal. Ngayon, isa na siyang malaking banta sa daan ng kasamaan. Isa na siyang malaking panganib sa kaharian ng mga Diyos. Dakilang elder at pinuno ng angkan, si Zogbin. Batang pinuno, si Zoglong. Binibining Zogfeng. Dahil kay Chen Chonji silang lahat namatay. Handa ba kayong sumama sa akin? Puksain ang mga demonyo, at linisin ang ating hanay. Puksain ang mga demonyo, puksain ang mga demonyo, puksain ang mga demonyo. 3 araw mula ngayon, papatayin ng korte ng langit ang demonyong si Zogyon. Gusto nila akong palabasin sa ganitong paraan. Sige, ibibigay ko sa inyo ang gusto ninyo. Tiyak na handa na ang lahat ng mga makapangyarihang puwersa sa langit. Naghihintay lang sila na sumuko ka. Hinihintay ka nilang mahulog sa patibong. Hawak nila ang aking ina. Kahit lungga pa ng mga dragon at tigre yan, kailangan ko pa ring pasukin. Alam ko ang ibig mong sabihin. Gusto kitang samahan. Hindi pwede, masyadong delikado. Babae mo ako. Kung hindi tayo maaaring mabuhay ng magkasama, mamamatay akong kasama mo. Shen-er. TNG. Mula ngayon,
Shen-er, patawarin mo ang aking pagiging makasarili. Napakarami ko nang nawala. Hindi ko na kayang mawala ka pa. May mga bagay na, hayaan mong ako na lang ang humarap. Daan-daang labanan sa gitna ng disyerto, nakasuot ng itim na baluti. Hindi ako babalik hanggat hindi ko natatalo ang korte ng langit. Ikatlong araw na ito, Shen Chonji, baka natakot na siyang pumunta rito. Para sa mga hindi niya kilalang, mag-isa siyang lumaban gamit ang kanyang espada, mag-isang sasabak sa paligsahan ng pag-aani ng langit, lalo pat ngayon, ang kanyang ina, ay nasa panganib. May punto ka, leader ng sekta Leo, mag-antay na lang muna tayo. TNG, huwag kang gagawa ng kalokohan, ang nais ko lang para sa iyo at kay Chen-er, ay maging maayos kayo, huwag na huwag kayong magpapakamatay, wala pa rin si Chen Chonji. Kamahalan, ano na ang gagawin natin? Gawin ang dapat gawin. Dumating na ang oras. Patayin ang demonyang babae upang mapanatili ang kaayusan ng langit at batas. Chonji, hangad ni ina, na maging maligaya ka habang buhay. Shen Chonji, naglakas loob ka talagang pumunta rito. Mga bagong galit at lumang hinanakit, dapat nating ayusin ngayon. Iyan din ang pakay ko, ang langit ng kaharian ng Diyos. Panahon na para magbago, ang yabang mo naman. TNG, umalis ka na, huwag mo na akong alalahanin. TNG, inay, gusto kang iligtas ni Chen TNG, inay, sa susunod na buhay na lang, dakpin siya. Masusunod. Mga kawal ng langit, patayin ang batang ito. Pitong espada ng Hongwang. Unang espada, tagapagwasak. Pangalawang espada, isang kisap mata. Ikatlong payback. Reinkarnasyon. Patayin siya. Mas lumakas na naman ang batang ito. Kahit gaano pa siya kalakas, kailangan siyang mamatay ngayon. Sa loob lang ng ilang araw, sumobra ka na naman. Natatakot ka na ba? Hindi mo ginagamit ang pana ni Bathala. Bilang isang hari ng mga Diyos, bakit ako matatakot sa iyo? Mamatay ka na, Shen Chonji. Ikaapat na espada, utos ng Diyos. Ninuno. Saklolo. Noong nasa Changsheng Mountain ang batang ito, kaya niya lang bahagyang masaktan ng isang malakas na God King. Ilang araw pa lang ang nakalilipas, kaya na niyang patayin agad ang isang God King, Ninuno Zub. Nagsisisi ka na ba? Bakit naman ako magsisisi, kung hindi mo sila pinagtabuyan noon? At pinilit na palayasin ang mag-ina sa angkan ng mga Diyos. Mananatili sana si Chen Chonji sa pamilya Zub. Marahil, balang araw, kayong mga Diyos ng Zub, ay maaaring malampasan pa ang korte ng langit. Ikaw, pinuno ng sekta Leo, huwag mo na siyang apihin. Kahit kayang durugin ni Chen Chonji, ang mga kalaban niya sa parehong antas. Ngunit nandito ako. May paraan ako para kalabanin siya. 4 na makalangit na hari, oras niyo na para lumabas. Masusunod po. Nabalitaan ko na ang 4 na makalangit na hari, ay hindi lamang pawang mga makapangyarihang Diyos na hari, kundi kapag nagsanib puwersa silang 4, at ginamit ang araw, buwan, at bituin na espada para pumuksa ng Diyos. Ang kanilang kapangyarihan ay, halos kapantay na ng isang emperador ng mga Diyos. Tama. Lalabas na ang 4 na hari, hindi natatagal pa si Chen Chonji.
Ko Jun. Chonji, akala ko kung gaano kakalakas. Yun lang pala. Nagsanib puwersa ang apat na makapangyarihang Haring Diyos. Kayong mga nasa Divine Court, sobra naman ata ang tingin nila sa akin. Hindi lang kaming apat. Patayin siya. Ikalimang espada. Parusa ng langit. Sukdulan ng langit. Ngayon na. Patayin. Araw, buwan, at mga bituin. Espada ng pagpuksa sa Diyos. Kamatayan. Espada ng pagpuksa sa Diyos. Ang kapangyarihan nito ay halos kapantay ng Diyos Emperador. Kahit ako na isang hakbang na lang. Para maging Diyos Emperador, isang ganap na hari ng mga Diyos. Walang makakapigil dito. Langit, langit. Tingnan natin kung hindi ka pa mamatay ngayon. Dapat nang matapos ang kaguluhang ito. Iyan lang ba ang kaya ninyo? Ang titigas pa rin ng mga bibig ninyo kahit malapit na kayong mamatay. Kayo ang malapit ng mamatay. Mula nang lumabas ang baluti ni Emperador Zuan. Ano yon? Sinaunang baluti, puting emperador na baluting bakal. Paano napunta sa kanya ang kayamanang iyon? Ika-anim na espada, tagapuksa ng Diyos. Tagawasak ng mundo. Nagsanib puwersa ang apat na hari ng langit. Walang naging katapat niya. Mabuti na lang at dumating si Chen Chonji ngayon. Kung nagtago lang siya, at nagsanay pa ng ilang taon, malamang wala na. Sa korte ng Diyos ang makakatalo sa kanya. Kahit na napatay niya ang apat na hari, malubha rin siyang nasugatan. Ngayon na ang tamang oras para patayin siya. Tara na. Sige, samantalahin natin ang kahinaan niya. TNG. Huwag. Naubos na ni Chen TNG ang lakas niya, at malubha ang sugat niya. Wala na siyang laban. Langit. Naglakas loob kang iwan ako. Pagbabayaran mo to. Shener. Bago pumunta ang pinuno sa bundok Changsheng, ibinigay niya sa akin lahat ng kayamanan ng dakilang Xia Sword Sect. Ginamit ko ang mga kayamanang ito. Lahat ay nirepina. Matagal ko nang nalampasan ang ikasyam na antas ng Diyos ng Langit. Kaya huwag mo akong alalahanin. Inumin mo muna itong pil ng muling pagkabuhay. Para gumaling ka muna. Mag-ingat ka. Buhay ka pa pala. Kayong dalawa ay tunay na nagmamahalan. Noong una, isinugal ni Chen Chonji ang buhay niya para iligtas ka. Pinatay niya ang isang Diyos gamit ang kanyang espada. Ngayon, isinusugal mo naman ang buhay mo para kay Chen Chonji. Hinarap mo ang hukuman ng mga Diyos. Sayang nga lang, ngayong araw na ito, kayong dalawa ay magiging mga pasakal na magkasintahan. Patayin sila. Mga walang kwenta. Sa laban ngayon, ikaw na isang hamak na ikasyam na antas na Diyos ng Langit, ay nang-ahas na makisali. Mauna ka na. Ipapasunod ko agad sa iyo si Chen Chonji. Ikapitong espada.